Hello mga kapriyon ko, magandang gabi sa ating lahat. Welcome back. So ngayon lang ako nakabalik na mag-vlog kasi nabisi sa trabaho at lalo na sa election. Sana masaya tayo. Yung kandidato natin nanalo o nanalo man, okay lang, at least nakaboto tayo. Lalo na sa lugar natin, wala silang mga pangyayari. Kung ibang lugar, mayroong mga, sabi nila may daya. Pero at least successful ang election natin kahapon. At sana masaya tayo. Lalo na sa mga kandidato na pili natin. Sana sila yung magnungkulan ng tapat. At ngayon mga kabayan, ituro ko sa inyo paano natin mag-change oil ng refrigerator compressor. Ito yung mga kapriyon call. So palitan natin to ng oil. So ilabas natin yung oil nandito, yung lumang oil, at palitan natin ng bago. So ito yung gagamitin natin mga kapriyon call. Tinatawag na refrigeration lubricant, o ito yung oil na pangpalit sa ating compressor, ma-aircon man, ma-ref o ma-chiller. So ito yung gagamitin natin na oil. So kailangan meron tayong kahit anong plastic. Ito may nakalagay na numero. So ito yung 1 ml, 2 ml, 3 ml. So kung ilan dito ang makukuha natin sa compressor na to, halimbawa is 2 ml. So 2 ml rin ilagay mo. Kung 3 ml, 3 ml rin ilagay. So ang gagawin natin, kasi dito may may dalawang linya. Ito yung suction at ito yung discharge. So dito tayo palabas natin ang oil dito sa suction line. So ayan mga kapriyon call, ayan muna natin, adjust. Madali lang pang change oil mga kapriyon call. Ito lang gagawin. So ito yung natin, yung plastic, itong ilang makukuha natin. So madali lang mga kapriyon ko. Ganyan lang, madali. Makita nyo paano natin kunin oil. Ayaw lumabas. Ito pala yung discharge. Kailangan suction. Sa kabila, ito yung suction mark. Yun ko. Sandali ha, testingin natin muna mga kapriyon ko. Para malaman natin. So may ba yung extension. Pandali natin sa yung suction at saka yung discharge. Ito pala yung discharge mga kapriyon ko. Ito yung suction. So dito natin ilabas yung oil, yung lumang oil. So ito yung discharge. Okay, good. So ayan mga kapriyon ko. Taubin na natin. Tandaan lang mga kapriyon ko. Ayan, lumabas na sa suction line. Ayan naman ito, lumabas na. Hindi lang pala naman ito. Ayan. Itong compressor na ito, 1/6 horsepower itong compressor na to.
refrigerator to, double door. Ayan mga kapatid ko, lumabas pa naman. Yung oil natin, dandahanin natin. So, hindi naman masyado mabigat. Palapasin natin para maubos yung ayan mga kapatid ko, dandahan siyang lumabas. Itong 1 ml yata ito yung laman niya. Hindi siguro makaano ng 2 ml. Depende yan sa laki mga kapriyon ko. Kung malaki, yung 1 up or 1 horsepower. So, pag 1 horsepower, madami-dami yung oil na lalabas nito. Pero ito ay 1.6 lang. Kunti lang siya. So, sa suction side kayo ilabas yung refrigerant oil mga kapriyon ko. Ito, nangangalawit na ako kapriyon ko. Kailangan maitalabas natin lahat. Yung oil, igilid-gilid mo lang. Ayan. Para lalabas yan. Lahat. Madali lang mag-change oil ng mga kapriyon ko dito. Ayan. So, abot kaya ng to. Ito naka 2 ml na tayo. Baka abot ito ng 3 ml. Yan, dandahanin mo lang ng kapiyon ko. Kahit nangalawit na ako. At least maubos natin ang oil. Ayan. Kita niyo mga kapiyon ko. Ano lang. Tapos nakalabas siya. Lahat. Ayan. Kunting tiis lang mga kapiyon ko. Mga halaga talaga. Ayan. Abot talaga ng 3 ml mga kapiyon ko. Kasi konti lang. Malapit na. Konti na maubos mga kapiyon ko. Kaya konting tiis lang. Para maubos to. Ayan. Hindi na masyadong siya eh. Pag na talaga yung tinawag natin na yung matagal na oil, so humihina yung tawag nito, tama ba ako, viscosity. So kailan may kapag bago, malakas ang performance ng yung bagong oil. Pag matagal na, humihina yung rin, yung parts natin sa mga mechanicism. Kung malapot na siguro yung natin, minsan yung compressor natin nahihirapan magbuga o magbomba ng yung discharge at saka suction. Isa rin sa dahilan yun yung loss compression, yung sa mechanical yan, may mapektuhan rin yung oil natin na luma na sa katagalan, yung performance na niya. Kailangan talaga natin na change oil. Tulad ng motor, yung motorcycle. Diba, every 5, kahit sa anong masakyan, kaya mag-change oil tayo. Sa refrigeration and conditioning, kailangan rin mag-change oil. Ayan, mayroon pa mga kapalan, nangalawit na ako. Bigyan konting is lang. Pero pag konti, mga kapiyan ko. Ayan. Konti na lang. Kalawit na po mga kapiyan ko. Ay, wala na siguro.
Yan. Yan. Ayan mga kapyon ko. Nangalawit na. So ito yung nakukuha natin. Ito yung mga kapyon ko. So 3.5. Ayan mga kapyon ko. 3.5 ml. So pwede rin natin, lagyan natin ng 4 ml na to kasi yung oil natin, yung sa system natin, kasi sasama yan sa preyon. So ito, nabawasan to, 4 ml to, kasi sasabay yun, yung cycle yun, yung preyon, sabay yung oil, kaya mabawasan yun sa compressor. Babalik rin yun, but may mga sa katagalan ng paggamit ng refrigerator, so posible nandun na sa pagpunta niyo sa evaporator. So ito, maging ano na to, kahit sabihin natin is 3.5 ml, so 4 ml natin yung pagdagdag natin ng pag-change oil mga kapyon ko. So lagyan natin, ilipat natin to sa ibang lagayan. Ang tawag nito, itong isang plastic. Lipat natin yung bagong oil natin. So ito, ano na, hindi na masyadong may ano na rin. Kasi mas, kung bagong oil, malinaw. Ito, ano na eh. Paano na to, papunta na to sa ano, sa, yung mag-yellow na. Yung bago, ito yung bago natin mga control. Ito, synthetic polyester. Refrigeration lubricant. Pwede gamitin to sa refrigerator compressor at saka sa aircon. Refrigeration and air conditioning. So, ilagay natin 4 ml. So, ilagay natin, buksan natin mga kapyon ko. Tigas. Ay, ayan pala. Ito yung kapyon ko. Lagyan natin ng 4 ml. 4 ml. O, ayan, mga kapyon ko, di ba? Tingnan po yung bago puti. So, 4 ml, mga kapyon ko. Ayan, mga kapyon ko. So, 1, 2, 3, 4 ml. Ayan mga kapyon ko, 4 ml. So kung alin ang makukuha mo, so kunting dandag lang, bawat 3.5 ml, so yung 4 ml mo na lang. Sabi ko na yung oil sa system pa, iikot yan, so mabawasan talaga sa compressor. So itong compressor na to, pang ano lang to, pang tawag nito, pang vacuum pump at saka pang pressure. So ginamit ko lang to kasi minsan mahal yung refrigerant, yung kilo. So minsan ito yung gagamitin ko pang tawag nito, pang pressure. So ito mga kapyon ko, tinan natin paano natin tigitan natin ng isang hose. Wala pa. Paano rin muna natin mga kapyon ko saan yung suction at saka discharge. Ito mga kapyon, ito yung discharge. Ayan, ito yung discharge.
So, discharge, kailangan dito natin pigutin yung oil. So, dito yung mga kapiyan ko. Ikabit mo, patayin mo ito sa lugar. Mas maganda naka-ready. Naka-ready mo yung oil. Ito lang mga kapiyan ko na yan. Kita natin kung paano. Yan. So, discharge to, suction, ikabit mo. Yan mga kapiyan ko. Iusog natin para makita. Ayan mga kapiyan ko. Yan. Suction mo, ilagay ang hose. At pagkatapos, ilagay mo tong oil. Higupin niya yan. Yan mga kapiyan ko. Iusog natin. At makita natin, paandarin natin, at saka punasan muna natin para yung dumi hindi makapasok. Yan mga kapiyan ko, i-ready natin. So tingnan nyo, higupin yan sa suction line. Ayan mga kapiyan ko. Ayan mga kapiyan ko, hinihigop na. Tingnan nyo. Ayan. Ayan, naubos na mga kapiyan ko. Ayan, madali lang mga kapiyan ko. Ayan. Hindi mo nang mabutin ha. Ayan. Madali lang mga kapiyan ko. Ayan mga kapiyan ko. Madali lang pag-change oil. Yan lang ang ating sundin gagawin. Hindi na masyadong mahirap. So madali lang pag-change oil yun ang gagawin nyo. So isang hose. So ito isang kung may mga ano ito ano to para sa biberon yata yun. Kinuha ko. So at least may guide ako. Hindi kayo mahirapan. Isang hose lang. At so yun sa suction ikabit nyo yung hose na to. Niya, panda rin yung compressor, hihigupin niya yan. So, ito na, nakachange na tayo. So, ang mangyari nito, maganda itong takbo niya. Kasi bagong oil na. At mga kapit ko, salamat at sana meron kayong natutunan sa pag-change oil ng ating compressor sa refrigerator. At kung may mga comments kayo, comments lang at may mga tanong para dandaan, maituro na sa inyo, makatulong kahit papaano. At sana subscribe niyo ako hanggang sa makakaya ko, i-share ko. Meron pa rin akong i-share sa inyo mga kapiyan ko. Yan yung ituturo ko rin yun. Ito yung may problema rin sa water dispenser. Ito yung isang ring rep rin. May leaking ito. So, lagyan ko na yung pressure, yung preon. So, 90 piece ay kinarga ko. So, overnight para malaman kung bababa siya, kung may leaking talaga. Ang problema daw, nawala ang lamig. So, inano ko, wala na siyang preon. So, may leaking kung saan mga. So, bukas itutuloy ko ito. Hanapin natin kung saan yung leaking niya mga kapiyon ko. Sa susunod na video, dandahan nila natin. At least makatulong ako paano natin i-electis at paano rin natin ayusin yung water dispenser. Maraming salamat mga kapiyon ko. God bless. As always, thank you and good evening.